Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam niyo ba na sa panahon ng Pasko, tumataas ang ating pagkonsumo ng mga sariwang prutas para sa Noche Buena, handaan at regalo? Ngunit alam niyo rin ba na ang mga mamamahalin at magagandang prutas na ito ay maaaring puno ng nakakatakot na mga kemikal? Oo mga kaibigan, mula sa mga pesticides, fungicides hanggang sa mga artificial wax at preservatives, ang mga prutas na akala natin ay malusog ay maaaring taglay ang mga nakakapinsalang sangkap. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 pinaka-epektibong paraan kung paano linisin at tanggalin ng mga harmful na kemikal sa mga prutas, lalo na ngayong Kapaskuhan. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung paano mapoprotektahan ang iyong pamilya. Pang-una sa ating listahan, maligamgam na tubig at pagkuskus gamit ang malambot na brush. Ang pinakasimple ngunit napakahalagang hakbang ay ang paghuhugas ng mga prutas sa ilalim ng maligamgam na tubig habang kinukuskus ng malambot na brush. Ang maligamgam na tubig ay mas epektibo sa pagtunaw at pagtanggal ng ilang uri ng pesticide at natural wax kumpara sa malamig na tubig. Ang pagkuskus gamit ang brush ay tumutulong na burahin ang mga residue na kumapit sa balat ng prutas. Epektibo ito at maganda gawin ito sa mga prutas na may makapal na balat tulad ng mansanas, peras at bayabas. Siguraduhin lang na hugasan ang buong parte ng prutas, lalo na yung mga singit-singit tulad sa parte kung saan nakadikit ang tangkay dahil dito madalas nakukumpol ang mga kemikal. Pangalawa sa ating listahan, white vinegar at tubig solution. Ang white vinegar ay isang natural at napaka-powerful na disinfectant at solvent. Gumawa ng cleaning solution sa pamamagitan ng paghahalo ng isang parte ng white vinegar sa 3 parte ng tubig. Ibabad ang mga prutas sa loob ng 15 hanggang 20 minutes. Ang acidity ng suka ay epektibong bumababa at sumisira sa istruktura ng maraming pesticide o kemikal. Pagkatapos ng pagbabad, banlawan ng malinis na tubig at kuskusin ng kaunti. Ang pamamaraang ito ay mainam para sa mga berries, ubas at mga prutas na may maraming crevices. Mabisa rin ito para matanggal ang ilang bakterya at amag. Pangatlo sa ating listahan, baking soda o bicarbonate of soda paste o solution. Ang baking soda ay isa pang epektibong panglinis. Para sa isang malapot na paste, maghalo ng baking soda at konting tubig hanggang sa maging parang toothpaste. Ipahid ito sa balat ng prutas at hayaang tumalab ng 5 to 10 minutes bago kuskusin at banlawan. Para naman sa solution, maghalo ng 1 kutsarita ng baking soda sa bawat litro ng tubig at ibabad ang mga prutas ng 15 minutes. Ang alkaline nature ng baking soda ay tumutulong masira ang residue ng mga pesticide, organophosphate at carbamate na karaniwan sa mga konvensyonal na pagsasaka. Pang-apat sa ating listahan, asin o salt water solution. Ang ordinaryong asin sa kusina ay isang epektibo sa paglilinis. Maghanda ng malakas na salt water solution sa pamamagitan lang po ng paghahalo ng 2 kutsara ng asin sa isang mangkok ng maligamgam na tubig. Haluing mabuti hanggang sa matunaw ang asin, saka ibabad ang mga prutas ng 20 hanggang 30 minutes. Ang asin ay tumutulong na i-lift ang dumi, bakterya at ilang kemikal mula sa balat ng prutas. Pagkatapos, banlawan ng malinis na tubig. Partikular itong maganda para sa mga prutas na may manipis na balat o maliliit na butas tulad ng ubas, seresa at mga strawberry. Baka naman po, tutal wala namang kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe okay na po. Maraming salamat po at Merry Christmas po. Panglima sa ating listahan, lemon juice at water solution. Ang lemon juice ay hindi lang pampasarap, kundi isa ring natural at acidic na cleaner. Pwedeng gumawa ng solution gamit ang katas ng isang buong lemon na hinalo sa 1 litro ng tubig. Ibabad ang mga prutas dito ng 10 to 15 minutes. Ang citric acid sa lemon ay tumutulong mag-breakdown ng mga unwanted residues. Bukod dito, nagbibigay ito ng kaunting freshness sa prutas. Pagkatapos, banlawan ng mabuti. Ang paraang ito ay angkop para sa halos lahat ng prutas at nag-iiwan ng malinis at masariwang amoy.
Pang-anim sa ating listahan, pagbabalat o pag-aalis ng balat. Ang pinakadirekta at siguradong paraan para maiwasan ang mga kemikal sa balat ng prutas ay ang pagbabalat nito. Maraming pesticide at wax ay nakakapit lamang sa panlabas na balat. Kung ikaw ay talagang nag-aalala, alisan ng balat ang mga prutas tulad ng mansanas, peras, peach at patatas. Gayunpaman, tandaan na maraming nutrients at fiber ang nawawala kasama ng balat. Kaya ang pagbabalat ay gawin lamang kung kinakailangan at piliin ang mga paraan ng paglilinis kung gusto mong kainin ang prutas ng buo para sa mas maraming sustansya. Pangpito sa ating listahan, paggamit ng commercial fruit and vegetable wash. Kung gusto mo ng mas sigurado at espesyalisadong produkto, mayroong mga commercial fruit and vegetable wash na available sa mga supermarket. Ang mga produktong ito ay partikular na dinisenyo upang sirain at magtanggal ng pesticide, wax at bakterya sa prutas. Sundin lamang ang instructions sa label. Karaniwan ay ispray o ibabad sa diluted solution. Pumili ng mga brand na natural at non-toxic ang mga sangkap. Bagaman ito ay dagdag na gastos, ito ay isang magandang pamumuhunan para sa iyong kalusugan, lalo na sa panahon ng Pasko kung saan marami tayong handa. Pangwalo sa ating listahan, banlawan ng maraming beses sa running water. Kahit na anong paraan ang gamitin mo, ang panghuling at napakahalagang hakbang ay ang masusing pagbabanlawan sa ilalim ng running water. Ang stagnant water sa isang mangkok o palanggana ay maaari lang uli i-contaminate o maghawaan ang prutas. Kaya mas maganda ang malakas na agos ng gripo dahil ito ay tumutulong na hugasan at itaboy ang anumang gatirang kemikal o residues na naiwan mula sa paglilinis. Siguraduhing banlawan ng hindi po bababa sa 30 seconds ang bawat prutas at gamitin ang iyong mga kamay para kuskusin ang ibabaw o mga sulok-sulok ng prutas habang binabanlawan po ninyo. Pangsyam sa ating listahan, pagpapatuyo gamit ang malinis na tuwalya o paper towel. Pagkatapos hugasan at banlawan, huwag hayaang matuyo lang sa hangin ang mga prutas. Gamitin ang isang malinis at tuyong tuwalya o paper towel para pahirin at patuyuin ang mga ito. Ang pagpapatuyo ay hindi lamang po para maiwasan ang pagkabulok, kundi ito ay isa pang paraan na aksyon na tumutulong magtanggal ng anumang natitirang dumi o residue na hindi nahugasan ng tubig. Basta tiyakin lang po na ang tuwalya na inyong gagamitin ay nalabhan ng maayos at wala itong amoy ng sabon o iba pang kemikal na maaaring lumipat sa prutas. At ang pangsampu sa ating listahan, pagpili ng mga organic at pag-iwas sa mga prutas na sobrang kinis at makintab. Naku, iwasan nyo yung mga yan. Huli at pinakamahalaga, ang pinakamagandang depensa ay ang pagpili mismo. Kung may budget, mamili ng mga organic na prutas na sertipikadong walang pesticide. Kung hindi, umiwas sa mga prutas na sobrang kinis, makintab at perpekto ang hugis. Dahil malamang, ito ay may maraming wax at turok na preservatives. Pumili po kayo ng mga prutas na may natural na itsura at amoy. Kilalanin din ang Dirty Dozen list, ang mga prutas at gulay na pinakamataas ang pesticide residue tulad ng strawberry, spinach at mansanas. Pero kung no choice, go na! Basta hugasan lang po ng maayos at mabuti. Mga kaalaman na hinog, ngayong Pasko'y pag-iibig ang kailangan ng daigdig. Kay gaanda ng lahat, if we will just love. Namamasko po. Joke lang. Ang pinakamagandang regalo nating sa pamilya ay ang kalusugan at kaligtasan. Ang simpleng pagsasagawa ng mga hakbang sa paglilinis na ito ay maaaring magbawas ng malaking panganib sa mga nakakapinsalang kimikal. Huwag hayaang masira ng pagkabahala ang ating pagdiriwang. Sa halip, maging proactive at handa. Ibahagi ang video na ito sa lahat ng inyong mga kamag-anak at kaibigan, lalo na sa mga naghahanda ng Noche Buena. Maraming salamat po at isang maligayang at ligtas na Pasko po. At God bless po sa ating lahat.